Sa museum na ito sa Cabuyao, Laguna, may nag-a-apply raw para maging bagong man's best friend. Hindi aso, hindi tao, pero mga gumagalaw at sumasayaw na parang tao at aso na robots. Ang main attraction, ang humanoid na si Y-Bot. Sila yung mukhang tao, gumagalaw na parang tao. Ang mga nagagawa niya is mag-hike, clap, flying kiss, and then makakapag-dance din siya. Marunong din daw siyang mag-kung fu. Pero ano itong sumbong na nakarating sa amin? Na si Y-Bot, suplado, He goes to you pag ayaw ka niya, alis siya. Tatalikod siya. pero kung may hilig daw talaga si Y-Bot, ito ay ang sumayaw. Sample nga dyan. Angas na angas ako kasi nare-replicate nila yung galaw po ng mga tao. Magaling talaga yun eh. Si Y-Bot, meron ding mga robot dog, sina Go-To at Light 3. Si Lightly, siya yung mga cute and cuddly. Si Goto, Ashby na tawag ko dyan. Gaya ng totoong mga aso, sina Go-To at Light 3, may alam din daw na tricks. Si Dog Robot nakaka-stretch, tumatalon, nag-high, nag-heart shape, cute yung mga poses niya. Very happy po ako kasi kahit robot lang po siya, nakakapagbigay po siya ng happiness sa mga bata. Gaya ni Bantay, kaya rin daw nilang protektahan ang ating mga bahay. Meron silang vision mapping technology. May camera sila. Then you can see it from your phone. Pwede po ito gamitin for surveillance, security, or inspection task. Pwede rin po ito gamitin sa warehouse or sa delivery. Kaya po niyan mag-depth ng 6.5 kg. Sina Y-Bot, Go-To at Light 3, made in China raw talaga. Hanggang sa dinala sila sa Pilipinas, nito lang nakaraang taon para maging attraction sa Museum Y. Na-excite po at natuwa kasi po marami pong nagawa yung mga iba't ibang teknolohiya na pwede pong makatulong po sa atin. Kung may mga robot na parang tao o aso, I am a human robot. meron ding tao na feeling robot. Kilalanin siya. Meron na raw robot na kayang gayahin ang kilos ng tao. Pero sa Surigao del Sur, may lalaki naman na kayang gayahin ang galawan ng robot. Aakalain mong miyembro siya ng mga robot sa Transformers. I am a human robot. Nariyang inaangat at pinapagalaw niya ang kanyang shoulder blades o mga buto sa likod ng kanyang balikat na para bang may mga piyesa ito ng makina. Napapaikot rin niya ang kanyang leeg at na-expand ang kanyang rib cage o tadyang. Parang totoong robot. Wow, parang AI generated. Ang galing. Parang yung sa pelikula, Terminated. Taga rito siya sa Barobo, Surigao del Sur. Ang 26 anyos na si Mike na binansagan ngayong si Optimus Bay. Yung balikat ko po gumagalaw. Yung ilong ko nababali. Tapos yung ribs ko at sa kamay kaya ko mabali. Bata pa lang daw si Mike, batak na siya sa pagbabanat ng buto. Mga 3 years old pa lang ako, wala na yung mama ko. Kailangan na magkayod ako kasi sino pang mag-alaga ng mama ko. Kaya bumatak yung katawan ko dahil kasi nga pobre tayo. Kahit mabigat, buhatin na lang natin kasi tira na yun eh. Hanggang sa nadiskubre na lang daw niya na hindi lang pagbubuhat ang kaya niyang gawin. Nababali-bali at nagagalaw-galaw rin pala niya ang kanyang mga buto-buto. Nung namalayan ko po itong buto ko na gumagalaw, 8 years old po, ang una kong napagalaw ay kaliwa kong braso. Tapos nagpractice na din ako sa kabilang braso ko din.
At dahil hindi naman daw siya nasasaktan, binanat na rin ni Mike ang iba pang bahagi ng kanyang katawan. 22 years old na po ako, nalaman yung ribs ko na gumagalaw. Namangha ako sa sarili ko na bakit ganito yung mga buto ko. Kuha baka ni mali og lawin. Kuan ba ka ng langgam ba nga manggawas ang pero wala man po kay pakpak. Baka nga, part yun sa paglihi ni mama, yung sa pusa at saka baboy at saka sa puntot ng kabayo, tapos unggoy. Kasi marami pong mga hayop sa kabataan ko pa. Hanggang naisipan na raw ni Mike na magpakitang gilas online. Na-amaze po kami kasi po wala pong nakakagawa ng ganung bagay po. Namamangha po ako kasi iba yung ginagalaw niya, parang robot. Kahit tila bihasa na si Mike sa pagbali-bali ng kanyang buto, hindi raw nawawala ang agam-agam sa kanyang dibdib na baka may problema pala ang kanyang katawan. Hindi pa po ako na ospital. Kung sakaling mabigyan ako ng opportunity na malaman ko yung anong kondisyon sa katawan ko. Kaya dinala siya ng aming team sa isang orthopedic surgeon. Yung right side mo na kamay, pwede mo bang subukan iangat? Tapos ilagay mo sa likod ng ulo mo, yung kamay mo. Tapos yung siko mo, i-flex mo na ganito. Hindi sumasakit yung likod mo at saka yung dito mo. Hindi po, sir. Si Mike, posible raw merong EDS o Ehlers-Danlos Syndrome, rare na kondisyon na nakakaapekto sa connective tissue ng katawan. So ito ay isang genetic disorder. Nung pinanganak siya, meron na to sa genes niya itong sakit na to. Ang mga may EDS, maliban sa sobrang flexible ang katawan, madali rin daw ma-sprain, ma-dislocate o sumakit ang joints o kasukasuan, malalambot at madali rin daw magkapasa ang kanilang mga balat at ang kanilang mga sugat mabagal gumaling. Bihira lang tong sakit na to. Itong kondisyon na to, mga 1 in 100,000. Wala pang lunas sa EDS ngayon. Gayunman, maaari raw itong madaan sa therapy. Pwede itong mag-cause ng early death nila kung nagkakaroon silang internal bleeding. Yung iba din, maninipis din yung covering ng mga internal organs, kagaya ng tiyan, yung intestines nila, yung puso. Pwede din doon mag-cause ng spontaneous rupture or napupunit bigla yung tiyan nila kahit walang aksidente na nangyayari. Pero yung sa'yo, Mike, is mild lang na sakit kasi normal lang yung skin at saka hindi ka mabilis nasusugatan at saka mabilis lang gumagaling yung mga sugat mo. Paalala ko lang sa mga viewers ni Mike, huwag gayahin yung ginagawa ni Mike kasi pwede kasi yun mag-cause ng early na mga problem or arthritis sa shoulder. Bigay ito sa Panginoon, ma'am. Gumagalaw yung mga buto ko, pero hindi masakit. Hindi lahat ng kahawig ng robot, makina. Minsan tao rin na may pusong humihigit sa bakal. I am a human robot.